kalimutang mag-subscribe, mag-like, at hit ang bell button para manatiling updated. Good morning mga beloved viewers and subscriber. Meron po tayong bagong upload ngayon para sa Pick a Card para makapili po kayo ng baraha. Isipin niyo pong mabuti kung alin sa apat ang gusto niyo. Kung yung number 1, number 2, number 3, or number 4. Ito po. Mabuti. Okay, pag-isipan niyo mabuti kung ano ba talaga gusto niyo. Ang number 1, number 2, number 3, or number 4. Okay, kung ang napili nyo ay itong number 1, na ang ibig sabihin po ng number 1 na yan ay walang sino man ang nakakaalam ng iyong nadarama na kalungkutan. Hindi masaya at nag-iinip sa buhay. May mga bagay na hindi mo kontrol gaya ng pag-iingat sa sarili at pag-uugali na naging dahilan upang makaramdam ka ng walang kakontento sa sarili at pag-uugali dahilan upang hindi ka makontento sa mga bagay na meron ka. So I rather suggest kasi minsan siyempre iba yung wants sa needs. Siguro kung anong bagay na meron tayo, siguro makontento tayo, pero kung hindi tayo, pero kung ang isang bagay ay hindi naman talaga natin pa parang panahon, wag mainip, maghintay, tapos i-work out, mag-pray kay God. Ayan, wag nating pilitin kumbaga ang ating sarili na gawin ang isang bagay, lalo na ito ay talagang hindi pa para sa atin. Okay? So kung ang pinili mo naman ay ang number 2, yan po ang number 2. Ang sinasabi ng number 2 ay ang ikaw ay paulit-ulit na nakakaranas ng mga pasanin sa buhay na ang pakiramdam mo ay pasan mo ang mundo. Mas magandang ikaw ay kumalma dahil ang lahat ng ito ay lilipas din at makikita mo ang pagbabago sa hinaharap. Yes, kasi wala namang permanente dito sa mundo. No, lahat ng bagay ay pwedeng magbago. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng ganyang pakiramdam, no, number 2, ang masasabi ko lang ay relax, exhale, and inhale. Maglaan ng mga bagay na para lang sa hindi ka mag-isip ng mga nangyayari na hindi maganda sa buhay. Pero nga, as I earlier said, walang permanente sa mundo. What exactly do I mean? Siyempre nagbabago yan eh. Kaya mas magandang ilaan sa pagdadasal o pakipag-banding sa mga mabubuting tao. At least, sa ganyang paraan, makakakuha ka ba ng iba't ibang magagandang idea na galing sa kanila. Para naman sa group number 3, kung ito ang pinili mo, ayan ang ibig niyang sabihin kapag itong pinili mo. Isang kahanga-hanga ang iyong kalusugan sa daming problema ang dumarating. Ito ay maglalaho kung hindi mo pa matatamasa ang mga bagay na gusto mo sa buhay. At upang ikaw ay maging masaya, maghintay ka lamang at mapapasayo ang iyong nais. At ito ay malapit nang maganap. So, gaya ng nasabi ko kanina kay number 2, di ba? Kung hindi pa panahon, kailangan mag-relax lang. So, sa'yo, ganun din. Sa number 3, kahangang kalusugan. Ibig sabihin, kahit pa paano, nagiging optimistic ka na kahit saan ang daming problema dumadating sa buhay mo, ay nairaraos mo kahit pa paano at hindi naapektuhan ang iyong kalusugan. Okay? Para sa pumili naman ng number 4, yan, ito para sa group 4. The World. Anong sinasabi sa iyo ng word number 4? Matagumpay na pagtatapos ng mga pagsubok sa buhay at haharap ka ng bitbit ang buong tiwala sa iyong sarili. Okay? So, kumbaga, number 4, sa tagal ng iyong pag-iintay na nangyari sa iyong buhay at kumbaga sinubukan ng panahon, kaya naman nakuha mo ang isang tagumpay sa buhay. Maraming pong salamat. Meron po tayong tuwing Monday, Wednesday, Friday po na upload ng ating pick a card dito, no? And at the same time, kung may problema po kayo sa kulang, barang tigal po, palipad hangin o sakit na hindi gumagaling, maaari niyo po akong kontakin sa Maestro Encomendador Facebook account.
or mag-text sa 0956-295-8787. Maraming salamat po. Ay, sabihin ko lang, kung maka 10,000 subscriber tayo, mamimigay tayo ng free flying healing tuwing alas 8 ng umaga pag naka 10,000 subscriber po tayo. Para marami po tayong matulungan. Maraming salamat. Ito po si Maestro Ryan Comendador, ang Feng Shui Consultant, Psychic and Faith Healer.